Datapwat sinabi niya, "Huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mang-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangal." Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, "Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, datapwat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay, at nagiging punong kahoy, ano pat nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga." Sinalita niya sa kanila ang ibang talinhaga, "Ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae at itinago sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nalibadurahang lahat." Lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinhaga, at kung hindi sa talinhaga ay hindi niya sila kinakausap, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Bubukhin ko ang aking bibig sa mga talinhaga, sasaysayin ko ang mga natatagong bagay, buhat ng itatag ang sanlibutan." Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay, at sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid." At siya'y sumagot at nagsabi, "Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan, at ang mga ani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod at ang nagsisigawa ng katangpalasanan. At sila'y igagatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may mga pakinig ay makinig. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinila nila sa pampang, at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapwat itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Napag-unawa ba ganinyo ang lahat ng mga bagay na ito?
Sinabi nila sa kanya, "Oo." At sinabi niya sa kanila, "Kaya't ang bawat eskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sambahayan na naglalabas sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma." At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga talinhagang ito, ay umalis siya doon. At pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano pat sila'y nangagtaka at nangagsabi, "Saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga makapangyarihang gawa? Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina, at Santiago, at Jose, at Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nangasa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay?" At siya'y kinatisura nila. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, "Walang propeta na di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay." At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya.